Nagtatalon si Emerald papunta sa kwarto nila ng kuya niya. Pagkapasok niya doon ay nasa kama ito nagbabasa ng libro. Kaya ay nilapitan niya ito. "Kuya, Daddy is sleeping with us tonight," saad ni Emerald sa kapatid na nababakas ang saya sa boses. Bumaling naman si Harold sa kapatid. "Okay, he can stay just for tonight only. He will not be able to sleep next to Mom. I will sleep with Mommy tonight," saad naman ni Harold sa kapatid. "Yeah, but I want to sleep beside him. Like we are sleeping in one bed as a family. Please kuya," saad naman ni Emerald sa kapatid na nagmamakaawa na. Bumantong hininga si Harold. "Okay, but don't give your full trust to him. We don't and we aren't sure about how sincere he is," paalala na saad ni Harold sa kapatid. Tumanggo naman si Emerald sa sinabi ng kapatid niya. "Okay, thank you kuya. Finally, we will experience having a complete family. Like sleeping together," saad naman ni Emerald sa kapatid. "We're not yet, okay. If he was really sincere, then maybe we will have it. I still don't trust him and hindi ko pa siya napapatawad," saad naman ni Harold sa kapatid niya. "Okay, fine. Basta I will make na our plan. Panipi," saad naman ni Emerald sa kapatid. "Fine, be careful," saad naman ni Harold sa kapatid. Tumanggo naman si Emerald bilang pagsang-ayon. Sisimulan na niya ang plano niya. Gusto niya na magalit ang mommy niya sa daddy niya. Titingnan nila kung ano ang gagawin ng ama nila. "Great plan, hehe. I hope mommy will not be mad at us," aniya sa isip ni Emerald. Samantala tinawagan naman ni David ang mga magulang niya para kamustahin si Dustin. Nasa garden siya ngayon ng bahay ni Eliana. "Hello, Mom. Kamusta po kayo and si Dustin dyan?" tanong niya sa ina. "Oh, iho, mabuti naman kami rito. Si Dustin nandoon sila sa swimming pool kasama ang mga anak ng kuya mo. Naliligo ang mga bata. Dinala rito ng kuya mo ang mga anak niya para may kalaro itong si Dustin. Gabi na pero naliligo pa ang mga ito sa pool. Hinayaan na lang namin ang mga bata dahil minsan lang naman," aniya ng ina niya sa kanya. "Okay po Mom, pwede ko po ba makausap?" saad niya sa ina. Alam niya na namimiss na siya ni Dustin. Babawi siya rito kapag naging maayos na ang lahat at ipapakilala niya ito sa mag-ina. "Sige, iho, tatawagan ko lang siya," saad ng ina. Maya-maya ay si Dustin na ang sumagot ng tawag. "Hello po, Daddy. I miss you already," saad ni Dustin sa ama. "Hi son, Daddy miss you too. Don't worry, I will make time for you. I'm sorry Daddy is just busy," saad ni Marco kay Dustin. "It's okay, Daddy. I understand po and sana ma-meet ko na po sila. I hope they will like me," saad naman ni Dustin sa ama. "Oh, they will like you. You are a good kid. I am sure," saad ni Marco kay Dustin. "I hope so Dad," aniya ni Dustin sa ama. "Yes son, soon makakasama na natin sila. That's a promise," saad ni Marco kay Dustin. "Yehey, we will gonna be complete," masayang saad ni Dustin sa kanya. "Yes, soon," aniya rito. "I'll go back na Dad. We are playing," paalam naman ni Dustin sa ama. "Okay, sure. Take care and Daddy loves you," ani Marco rito. "I love you too Dad. Bye," paalam ni Dustin at ibinigay na ang phone sa lola nito. Iho, kamusta na ba? Okay lang ba ang mga apo ko dyan? Sana makabisita sila rito sa bahay," saad ng ina niya sa kanya. "They are fine Mom. Yes, sasabihan ko po si Eliana tungkol dyan. Para makapag-bonding ang mga bata ng maayos," aniya ni Marco sa ina niya. "Salamat naman at ganoon iho. Excited na akong makita ang mga bata at makasama rito," masayang saad ng ina niya sa kanya. "Okay po Mom," saad naman ni Marco sa ina. Hindi alam ni Marco na nakarinig pala ng pag-uusap nila. Si Harold ay nakatayo malapit sa kanya. Narinig niya ang pag-uusap ni Marco at ni Dustin. "I will not gonna like that boy," saad ni Harold sa isip niya. Bumaling naman si Marco sa gawin ni Harold nang matapos ang pag-uusap nila ng ina niya. Nakita niya si Harold at hindi niya alam kung kanina pa ba ito sa kinatatayuan nito.
Nakatingin ito sa kanya ng walang emosyon na mababakas sa mukha nito. Blanca lang ang ekspresyon nito sa mukha. Son, Harold, kanina ka pa ba dyan? May kailangan ka. Saad ni Marco kay Harold. Nothing po, saad ni Harold sa kanya at tinalikuran na siya nito. Pumasok na ito sa loob ng bahay. Bumantong hininga na lang si Marco. Talagang ayaw pa siya ng anak niya. Kahit anong tangka niyang kausapin ito ay iiwas ito sa kanya. Sana ay makaisip siya ng paraan upang malapit sa anak niya. Pumasok na din siya sa loob ng bahay. Nadatnan niya sa sala si Emerald. Nakaupo ito habang hawak nito ang iPad nito. Hi Princess, where's your mom and kuya? Aniya nang makalapit at umupo siya sa tabi nito. Bumaling ito ng tingin sa kanya. Kuya is in mom's room po, ani ni Emerald sa kanya. Okay, are you not sleepy yet? Tanong naman ni Marco sa anak. Ngumiti naman si Emerald sa ama. Sisimulan na niya ang plano niya. Yes po daddy, I'm sleepy na, can you carry me na? Saad naman ni Emerald kay Marco. Natutuwa naman si Marco dahil nagiging sweet na ang anak niya sa kanya. Okay, daddy will carry you. Come here, saad naman ni Marco kay Emerald. Binuhat na niya ito. Let's go to mom's room na daddy. Let's sleep there. Mommy has a big and wide bed, saad naman ni Emerald sa kanya. Sa narinig na sinabi ng anak ay tuwang-tuwa siya. Makakasama na niya ang mga ito matulog sa iisang kwarto. Okay, saad naman niya sa anak. Pumanhik na sila sa itaas at tinungo na ang kwarto ni Eliana. Finally, one of his dream ay matutupad ngayon. Ang makasamang matulog ang mag-ina niya. Pagkapasok nila ni Emerald sa loob ng kwarto ni Eliana ay nadatnan nila si Harold na nasa sofa ng kwarto ni Eliana. Nakaupo ito doon at nagbabasa ng libro. Tahimik lang ito na nakaupo doon. Kuya, where is mommy? Tanong ni Emerald sa kapatid. Bumaling naman ito sa kanila ng tingin. Mom is in the bathroom, sagot naman ni Harold sa kapatid. Okay, sagot ni Emerald sa kapatid. Inilapag na ni Marco si Emerald sa kama. Totoo nga na malaki ang kama ni Eliana. Kasyang-kasya sila rito. Inilibot niya ang kanyang mga paningin sa buong kwarto ni Eliana. Malaki ito at ang ganda ng pagkakaayos ng mga gamit. Maya-maya ay lumabas na ng banyo si Eliana. Nakabihis na ito ng pantulog na terno pajama. Mommy, saad naman ni Emerald nang makita ang ina. Baby, are you sleepy na? Saad naman ni Eliana at lumapit kay Emerald. Yes po, mommy, saad naman nito sa kanya. Okay, aniya ni Eliana sa anak. Bumaling naman si Eliana kay Marco. May mga damit pala akong kinuha sa kwarto ni kuya. Sana kasya sayo. Mga bago naman yun at hindi pa niya nagagamit, aniya ni Eliana kay Marco at lumakad sa closet. Kinuha ni Eliana ang damit na ipapahiram niya kay Marco. Pagkakuha ay lumabas na siya. Here, para makapagpalit ka na, saad ni Eliana kay Marco at iniabot ang mga damit. Thank you, saad naman ni Marco sa kanya. Welcome, you may use the bathroom, saad naman ni Eliana at itinuro ang banyo niya. Okay, sige, magpapalit muli ako, saad ni Marco at tinungo na ang banyo upang makapagbihis na. Nang makapasok si Marco sa banyo ay tinawag na niya si Harold. Harold, come here na. Lay down to bed. It's bedtime na, saad ni Eliana sa anak. Tumalima naman ito at lumapit na sa kanya. Ay nalalayan niya itong mahiga na rin sa kama. Thanks, mom, saad ni Harold sa ina. You're welcome, baby, saad ni Eliana at hinalikan sa pisngi si Harold. Inayos naman niya ang kumot ng mga ito. Ilang minuto ang lumipas at lumabas na si Marco sa banyo. Nakaligo na ito at bihis na rin. Oh, buti na lang at kasya sayo, saad na ni Eliana kay Marco. Oo nga, thank you, saad naman ni Marco kay Eliana. Daddy, come here na. Sleep beside me, tawag naman ni Emerald sa ama nito. Sige na, tumabi ka na sa kanya at hindi yan hihinto sa kakakulit sayo, saad naman ni Eliana kay Marco. Okay, sige, saad ni Marco at lumapit na kama at tumabi ng higa kay Emerald. Yamakap naman ito sa kanya. Nasa gitna nila ang mga bata. Si Harold ang katabi ni Eliana. Yamakap ito sa ina nito. Ilang
Sandali ay nakatulog na sila. Lumipas ang mga oras, mahimbing natulog ng lahat. Nagising si Emerald at ginaisang nito ang kuya niya. Kuya, wake up, saad ni Emerald sa kuya niya at tinapik ang balikat nito upang magising. Nagising naman si Harold sa tapik ng kapatid. Let's go na, we have to leave them here, saad ni Emerald at tumawa naman ito ng mahina. Okay, are you sure about this? Pabulong na saad ni Harold sa kapatid. Yeah, come in, let's go outside. Doon na tayo sa room natin, saad naman ni Emerald sa kapatid. Okay, saad ni Harold at bumaba na ng kama. Dahan-dahan silang bumaba ng kama para hindi magising ang mga magulang nila. Pagkababa nila ay agad na silang nagtungo sa kwarto nila. Tuwang-tuwa naman si Emerald sa kalokohan na naisip. I wonder what will be their reaction when they found out na sila na lang sa room, saad ni Emerald at tumawa ito. Silly, let's go to sleep na. It's late already, saad naman ni Harold at humiga na sa kama niya. Humiga na din si Emerald sa kama niya at nakatulog na sila. Wala namang kamalay-malay si Marco at Eliana na sila na lang dalawa ang nasa kama. Dumating ang umaga at nagising si Marco na nakayakap sa kanya si Eliana. Nakauna nito sa dibdib niya at ang sarap ng tulog. Masaya siya sa nag-isna niya. Sana palagi ito ang makikita niya sa umaga. Ang maganda at maamo na mukha ni Eliana. Hinaplos niya ang pisngi nito. Ang sarap halikan ng mga labi nito. Gusto niya itong halikan. Sa kakatitig niya ay unti-unti siyang yumuko at dinampyan ng halik ang labi ni Eliana. Sa wakas na halikan ko na rin ang labi mo na kay sarap halikan, sa isip ni Marco. Unti-unti niyang inilalayo ang sarili pagkatapos niyang mahalikan si Eliana. Hindi pa niya tuluyan na nailalayo ang mukha ay bigla naman na damilat si Eliana na namimulag ang mga mata. Anong ginawa mo sa akin? Saad ni Eliana kay Marco at lumayo rito. Bumangon ito at hinatak ang kumot. Sam, I did not anything. Nagising na lang ako na nakayakap ka sakin at mahimbing ang tulog, saad naman ni Marco sa kanya. Anong wala? Bakit mo ako hinalikan ha? Saad naman ni Eliana. Dumampot ito ng unan at bumaba ng kama. Pagkababa nito ay hinampas siya nito ng unan. Aray, Ellie, huwag ka naman manghampas. Sorry, natemplang ako and mahalikan ang mga labi mo. Ang sarap kasi halikan lalo na at nakayakap ka sa akin, saad naman ni Marco kay Eliana. Sinanmantala mo naman, fervor, saad ni Eliana na patuloy pa din sa paghampas ng unan sa kanya. Stop it, Ellie, I will kiss you again, saad na. Banta ni Marco kay Eliana. Fervor, nasaan ang mga bata? Bakit? Magkatabi na tayo ha, saad naman ni Eliana kay Marco. I don't know. I woke up na nakayakap ka na sa akin at nakaunan sa dibdib ko. The kids is nowhere to be found, saad naman ni Marco kay Eliana. Bakit ka nga nang hahalik dyan? Pwede mo naman tanggalin ang pagkakayakap ko sa'yo. Sinamantala mo naman na tulog ako, saad ni Eliana kay Marco na nanggagalaiti pa rin sa galit. Sorry, okay, I can't resist your lips. It's tempting me to kiss you, saad naman ni Marco kay Eliana. Go out, I don't want you to be here inside my room, saad ni Eliana kay Marco. Lumakad si Eliana sa pintuan at binuksan ito. Tumalima naman si Marco at lumabas ng kwarto ni Eliana. Nang makalabas ng kwarto si Marco ay ang lakas ng pintig ng puso ni Eliana. Sa tagal ng panahon ay ngayon lang ulit niya naramdaman ang ganitong pakiramdam. Nakakainis talaga yung lalaking yun. Fervor, saad ni Eliana. Umupo muna siya sa kama upang pakalmayan ang sarili. Nang makalma ay nagtungo na siya sa banyo upang maligo na. Hindi naman alam ni Marco ang gagawin niya. Mukhang na bad shot siya doon sa ginawa niya. Hindi naman niya napigilan ang sarili na mahalikan si Eliana. Nasa labas siya ng pintuan ng kwarto ni Eliana. Napatulala siya. Hay nako, pigilan mo kasi sarili mo. Hindi mo pa nga nakakasundo ang anak mo. Mukhang pati sa nanay ngayon ay mahihirapan ka, saad ni Marco sa sarili at gusto niya batukan ang sarili sa nagawa. Sa kabilang banda naman ay maaga pala. Nagising si Emerald at nakita nito na pinalabas ng ina ang ama nila sa kwarto. Tawang-tawa ito sa nasaksihan. Tagumpay ang plano niya. Hahaha, success. Yehey, saad ni Emerald sa isip niya.
Masaya itong pumasok sa silid nila ng kapatid niya. Tulog pa ang kuya niya. Kaya humiga na siya ulit sa kama niya. Mamaya na niya sasabihin sa kuya niya na tagumpay ang plano niya. Kumatok si Marco sa kwarto ni Eliana. Gusto niya humingi ng paumanhin sa nagawa niya. Ellie, I'm sorry please. Hindi ko na uulitin yun. Promise, I will not do it again without your permission, saad ni Marco sa labas ng pintuan ni Eliana. Paulit-ulit si Marco na nagsasalita sa labas ng pintuan ni Eliana. Hindi pa din siya pinagbubuksan ng dalaga ng pintuan. Hindi din ito sumasagot sa kanya. Habang sa loob ng kwarto ay nasa banyo si Eliana. Nagbababad sa bathtub para pakalmihan ang sarili. Kaya hindi niya rinig ang paulit-ulit na tawag ang katok ni Marco sa labas ng kwarto niya. Huwag kang bibigay sa lalaking yun. Eliana, tandaan mo. Ang mga anak niyo ang dapat unahin mo. Bawal muna ang landi, saad ni Eliana sa sarili niya. Sobrang enjoy siya sa bathtub dahil nirelax ang katawan niya pati isip. Habang si Marco naman ay nanatili pa din na nasa labas ng pintuan ng kwarto ni Eliana. Maya-maya ay dumating si Manang. Nakita siya nito. Oh, iho, ano ang ginagawa mo dyan at nakatayo ka lang? Tanong ni Manang sa kanya nang makalapit. Bahagya naman na natawa si Manang. Hay naku, ikaw talaga, ano naman ginawa mo at nagalit iyon sa'yo? Saad naman ni Manang sa kanya. Kasi po nahalikan ko po siya kaya po siya nagalit sa akin at pinalabas ako ng kwarto, saad ni Marco sa kay Manang. Tumawa naman si Manang sa narinig. Ikaw talaga iho, may pagkapilyo ka din pala, saad ni Manang kay Marco. Nakakahiya po Manang. Hindi ko naman po kasi sinasadya at naakit lang ako na halikan siya kanina habang nakayakap sa akin, saad naman ni Marco kay Manang. Akala ko ba tabi niyo ang mga bata sa pagtulog? Bakit naman kayo na lang dyan ang natulog? Saad naman ni Manang kay Marco. Hindi ko din alam Manang. Basta pagkagising ko wala na ang mga bata sa kwarto, saad naman ni Marco kay Manang. Hay nako, nasa kwarto siguro ang mga bata, saad ni Manang kay Marco. Siguro nga po, puntahan ko na lang muna sila Manang, saad ni Marco kay Manang. Nagpaalam na siya sa matanda at pinuntahan ang kwarto ng kambal. Pagkapasok niya ay tulog pa si Harold. Habang si Emerald naman ay gising na pero nasa kama pa ito nakahiga. Hawak nito ang iPad nito. Pagkapasok niya ay lumapit siya muna kay Harold at hinalikan ang ulo nito. Good morning, son, saad niya sa mahinang boses. Pagkatapos ay lumapit siya kay Emerald. Good morning, princess. How's your sleep? Saad niya kay Emerald nang makalapit siya rito. Umupo siya sa kama nito at hinalikan niya ito sa ulo. It's good, daddy. I have a nice sleep, saad ni Emerald sa ama at ngumiti ng malawak. Okay, ang saya ng gising mo anak saad ni Marco kay Emerald. Yes po, daddy, because you are here with us. Saad naman ni Emerald sa ama. Ngumiti naman si Marco sa sinabi ng anak niya. Of course, daddy will always be here for both of you. I love you both so much and your mom. Saad naman ni Marco sa anak. I love you too, daddy. Promise, hindi mo na kami iwan. Saad naman ni Emerald sa ama. Promise, daddy will not go away. Hindi ko na kayo iiwan, saad naman ni Marco sa anak niya. Yehey, happy family na, saad naman ni Emerald at tuwang-tuwa ito. Masaya si Marco dahil nakikita niya na masaya ang anak niya. Sana nga isang araw ay mabuo na sila. Sana tanggapin na siya ng mag-ina niya at mapatawad. Iyan ang hiling niya. Habang si Eliana naman ay kakalabas lang ng banyo ng makarinig siya katok sa pintuan ng banyo niya. Nakabihis na siya ng damit. Hiha, gising ka na ba? Saad ni Manang sa labas ng pintuan. Agad naman si Eliana na tinungo ang pintuan. Binuksan niya iyon. Opo, Manang, saad ni Eliana nang mabuksan ang pintuan. Ay, kaya pala walang nagbubukas ng pintuan mo. Naliligo ka pala. Narito kanina si Marco nakatayo at katok ng katok sa pintuan mo, saad ni Manang kay Eliana. Hay Manang, hayaan niyo po yun, saad naman ni Eliana kay Eliana. Oh, siya, tumawag ang Kuya Lucas mo. Hindi ka daw makontak. May sasabihin daw siya sa iyo na importante kaya tignan mo daw phone mo, saad ni Manang sa kanya. Okay po, thank you Manang, saad ni Eliana kay Manang.
Walang anuman hiha. At baba na kayo ng mga bata dahil handa na ang breakfast. Babalik na ako doon sa kusina at may nakita, palm ni Manang sa kanya. Okay po, thank you. Saad ni Eliana kay Manang. Pagkaalis ni Manang ay sinara na niya ang pintuan pero hindi na niya nilock. Agad na siyang lumapit sa phone niya. Lobat na pala siya, kaya sinaksak muna niya ang phone niya upang makarge ang battery nito. Pagkatapos ma-battery full ang phone ni Eliana ay agad na niyang binuksan ang message ng Kuya Lucas niya. Nakasaad doon na Lunes na magsisimula ang pagpasok niya sa company. May gaganapin na meeting ng lahat ng board members and shareholders. Makakasama sa meeting ang Kuya Alexander niya via video call. Ipapakila na daw siya nito sa lahat bilang mamamahala ng Montenegro Company sa Pilipinas. Medyo kinakabahan pa nga siya sa mangyayari. Nagpadala siya ng reply sa Kuya Lucas niya. Ilang sandali ay nagdesisyon na siya na lumabas ng kwarto at puntahan ng mga bata sa kwarto ng mga ito. Nagtataka siya kung nasaan ang pasaway na lalaki na iyon. Si Marco ang tinutukoy niya. Habang sa kwarto naman ng mga bata ay gising na din si Harold. Nakita nito ay nasa tabi ng kapatid niya. Bumangon na siya sa higaan. Napansin naman siya ni Emerald na gising na. Good morning, kuya. Masayang bati ni Emerald sa kanya. Good morning, princess. Saad naman niya kay Emerald. Good morning, son. Saad naman ni Marco kay Harold. Good morning po. Saad naman ni Harold sa ama. Binalingan niya naman ng tingin si Emerald. Ang lapad ng ngiti nito na nakatingin sa kanya. Maya-maya pa ay nag-thumbs up ito. Nahulaan naman niya ang ibig sabihin nito. Success ang plano nito kagabi. Kaya siguro narito ang ama nila dahil pinalabas ng ina nila. Maya-maya pa ay may kumatok at bumukas ang pintuan. Si Eliana ay iniluwa noon. Good morning, babies. Saad ni Eliana nang makapasok ng kwarto ng mga anak. Nakita niya doon si Marco na nasa kama ni Emerald nakaupo. Good morning, mommy, sabay na bati ng dalawang bata kay Eliana. Lumapit naman siya kay Harold at hinalikan ang pisngi nito. Si Emerald naman ay bumaba ng kama at lumapit sa kanya. Hinalikan niya din ito sa pisngi. Hindi niya pinansin si Marco. Alam niya na, nakatingin ito sa kanila, pero bad trip pa din siya rito. Get ready babies. Our breakfast is ready, saad ni Eliana sa mga anak niya. Tumalima naman ang mga bata sa sinabi niya. Okay po, mommy, sabay na saad ng dalawa sa kanya. Pumasok na ito sa banyo upang mag-ayos na. Naiwan naman silang dalawa ni Marco. Maya-maya ay nagsalita ito. Eliana, I'm sorry sa ginawa ko. Hindi ko na iyon uulitin without your approval. Promise. Saad ni Marco kay Eliana. Bumantong hininga naman si Eliana at tinignan niya si Marco. Okay, fine. You better behave, saad ni Eliana kay Marco. Tumanggo naman si Marco sa sinabi ni Eliana na parang maamong tupa. Yes, promise. Hindi ko na uulitin, saad ni Marco kay Eliana. Maya-maya ay lumabas na ng banyo ang dalawang bata. Kapwa na ito nakabihis at bagong ligo. Tinawag naman ni Eliana si Emerald upang ayusin ang buhok nito. Mommy, we are done, saad ni Emerald nang makalabas ng banyo. Okay, princess come here, saad ni Eliana at pinaupo na silya si Emerald na nakaharap sa vanity mirror. Sinuklayan niya ang buhok nito at pinatuyo. Gamit ang blower, ilang sandali ay natuyo na ang buhok nito at inayos na niya. Thank you mommy for always fixing my hair, pasalamat na saad ni Emerald sa ina. You're welcome baby, saad naman ni Eliana sa anak. Binalingan naman ni Eliana si Harold. Nakaupo ito sa kama nito. Ayos na din ito. Are you good kuya? Saad ni Eliana kay Harold. Yes, ma'am, saad naman ni Harold sa kanya. Tahimik lang naman si Marco na nakaupo sa kama ni Emerald. Tinitignan niya ang mag-ina niya. Okay, baba na tayo. Manang is waiting for us. Breakfast is ready, saad ni Eliana sa mga ito. Tumalima naman sa sinabi niya ang mga ito. Sabay-sabay na silang bumaba at nagtungo ng dinner area. Sabay na silang kumain lahat pati sila Manang ay pinasabay niya na rin. Pagkatapos nilang kumain ay dumating si Vic. Ilang araw din itong nawala sa bahay dahil nakipag-bonding ito sa jowa nito.
May dala itong madaming pasalubong para sa kanila lalo na para sa mga bata. Nasa sala sila ng bahay. Papi, masayang saad ng mga bata at agad itong tumakbo papunta kay Vic. Niyakap ng mga bata si Vic. Masaya ang mga ito dahil nakabalik na si Vic. We miss you papi, saad naman ni Harold kay Vic. Hindi naman alam ni Marco ang nararamdaman niya. Nagseselos siya sa closeness ng mga anak niya kay Vic. Medyo nakaramdam siya sakit dibdib. Vic, akala ko sa susunod na araw pa uwi mo. Saad naman ni Eliana kay Vic. Lumapit naman si Vic kay Eliana at humulik sa pisngi. Hindi siya nagpahalata kay Marco na nasa gilid lang ni Eliana. Alam niya ang nangyayari dahil updated siya ni Eliana. Yeah, pero na-miss ko kayo ng mga bata, saad naman ni Vic kay Eliana. Mas lalong bumusangot si Marco sa narinig. Gusto na niyang hilin ang mag-ina niya palayo sa kay Vic. Okay, buti naman at umuwi ka na. Masasamahan mo na ako sa mga errands na gagawin ko, saad naman ni Eliana kay Vic. Sure, bae, saad naman ni Vic kay Eliana. Nagseselos na talaga si Marco. Pinipigilan lang niya ang sarili dahil baka mas lalong magalit si Eliana at mga bata sa kanya. Natatawa naman sa loob niya si Vic dahil nakita niya ang reaksyon ni Marco na nagseselos na ito. Sinulyapan niya si Eliana at ngumisi siya. Ang dalawang bata naman ay busy sa mga pasalubong nila. Tuwang-tuwa ang mga ito dahil mga paborito nila ang mga iyon. Nagsalita ulit si Eliana. Marco, si Vic pala. Vic si Marco, pakilala ni Eliana sa dalawa inilahad naman ni Vic ang kamay.